Okay. Actually, ang daming reason bakit nag-fail sa networking. Ang isa sa pinaka-common na nagiging failure, based on my personal experience, marami kasing tao na ayaw maturuan. Ang malaking factor nga na nag-quit sa networking, normally yung magagaling na salesman. Mga matatalino, kasi sobrang talino nila, sa sobrang gagaling nila, hindi na sila maturuan. Kaya lang, take note, ang networking is a different field. Parang ganito yan eh. Kahit magaling kang taekwondista, nagta-taekwondo ka, nagpa-practice ka ng taekwondo, it doesn't mean magaling kang aikidista or aikido na ginagawa. Pareha siya martial arts, pero take note, magkaiba pa rin yung pinapractice. Magkaiba yung ine-exercise na katawan, magkaiba pa rin. Parang networking din. Maybe magaling ka sa sales, pero ang sales is very different from networking. Kasi sa networking, after mo mapa-join yung tao, nagsisimula pala yung responsibilities mo. Unlike pag nasa sales ka, pag nabentahan mo na yung binibentahan mo, automatic, tapos na yung obligasyon mo. Kaya magkaiba pa rin siyang feel. Ang iba pa nagiging common na reason bakit maraming nag-fail pa sa networking is ayaw mag-attend ng training. Gustong kumita ng malaki pero ayaw mag-attend ng training. Kaya anong mangyayari sa'yo? The moment lumabas ka, marami kang mga na-encounter, maraming mga tanong, hindi mo masagot, mahirapan ka. The moment mahirapan ka, anong sasabihin mo? Hindi para sa akin ang networking. Pero kaya ka lang naman nahihirapan dahil sa sarili mo. Bakit? Hindi mo kasi ginawa yung tamang sistema. Kung tatanungin mo ako ano yung pinakamagandang tip, kung the moment para hindi ka mag-fail sa pag-network, simple lang, attendan mo lahat ng training, kung ano mismo yung mga tinuturo, especially ng mga resultado ng upline, yun na lang yung sundin mo. Kasi ang iba, sumusunod pa sa iba or gumagawa pa sila ng sariling way, hindi naman siya bad. Kaya lang, habang hindi yung dinadaanan yung tinatawag na learning period, pag hindi ka nag-sustain doon, ang tinitingnan mo lang lagi kasi kita, yung income agad ang tinitingnan mo, automatic, hindi ka talaga dito tatagal. Kasi kagaya sa akin, 1 year and 1 month ko on my first networking company, ang kinita ko is 20,000. Pero hindi ko tinignan yung 20,000 kinita ko eh. Ang tinignan ko, yung naging changes sa personality ko. Lumaki yung pangarap ko. Dati ang pangarap ko lang, ang bababa. Biglang lumaki ng sobrang ng networking na ako. Yung control ko sa emotion ko, dati mainitin ang ulo ko, pero dahil sa mga training, humaba yung pasensya ko. Doon pa lang na-appreciate ko na malaki yung nagiging changes sa akin. Hanggang tumuloy-tuloy, the moment na bago ko yung personality ko, doon na ako sumunod-sunod na income, yun ang nangyari.